Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 213 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinahayag nga sa atin itong si Thor na ito nga daw ay ang lugar na tinatawag na neutral zone kung saan ayon nga sa batas ng Tore ay walang sino man ang pwedeng kumilos at magsagawa ng anumang kaguluhan at iyon nga daw ang dapat pakatatandaan nitong ating pangunahing tauhan. Magsisimula na nga daw silang tahakin ang kanilang dapat matutunguhan. Gayon din etong binata at isagawa ang kanilang mga napag-usapan, kasabay ng pagbibigay diin na tanging naroroon lamang sila buwat sa kanyang naging kahilingan. Kaya tuwag nga raw sanang gumawa ng anumang kaguluhan at kumusyon etong si Jinyuk sa nasabing lugar. Subalit maya-maya ang kanilang pag-uusap ay napahinto buwat ng may isang individual o divine beings ang lumapit sa kanilang kinaroroonan at nagsimula pang ang kutsain etong si Thor at Loki na talagang hindi nila nagustuhang marinig. Eto nga ay si Heracles na mula sa faction ng Olympus na mayabang na nasambit na kung naroroon lamang sila upang humingi ng tawad at kaligtasan ay marahil kaniya silang papalakpakan na mas lalo lamang nagpakulo sa dugo nitong nanggagalaiting si Thor. Mas lalo pa nga nitong si Heracles na dinagdagan ang galit na nadarama ng magkapatid matapos na ipakita ang kapiraso ng ugat mayroon etong Yggdrasil. Nakangiti pa nga nitong inihayag na dinala niya ang nasabing item para sa auction at marahil masasabi na lamang niya itong kapiraso ng tagumpay na kanilang nakamit laban sa kanila. Hindi nga raw nangangahulugan na dahil kapiraso na lamang ito ng ugat ng World Tree ay wala nang halaga pa sapagkat malamang ay may ilan sa mga kapwa nila divine beings ang magkaka-interes para dito. Mas minabuti naman itong si Loki na maging kalmante at pinaalalahanang muli ang kanyang kapatid na huwag magiging padalos-dalos at magpapadala sa mga pasimpleng pag-uudyok nitong si Heracles na nasa kanilang harapan. At kaniya di umanong pakatatandaan ang pinakarason kung bakit sila naririto. Sa kanyang narinig ay bagya namang nadismaya etong divine being na mula sa Olympus at nasambit na nakakabagot nga daw talaga etong mga individual na kanyang kaharap. Pagkatapos ay napukaw nga ang kanyang atensyon at interes sapagkat hindi nga niya inaasahang may kasakasama ang mga itong tao mula sa labas ng tore at nagawa na nitong makapasok kaagad sa loob ng auction house. Mayabang nga nasambit nitong si Heracles na salit nga daw nasayangin nitong binata ang kanyang oras kasakasama ang mga nasabing talunan ay bakit hindi na lamang siya sumama at sumali sa kanilang faction na walang iba kundi ang Olympus. Ngunit ang kanyang kahambugan ay agaran ding napahinto buhat ng kanyang masilayan, gayon din itong magkapatid ang pagmumuka ng ating pangunahing tauhan sapagkat tila ba wala itong interes na makinig sa lahat ng kanyang mga pinagsasasabi. Napahikab pa nga itong si Jinyuk at isinaad na lubos nga daw siyang nababagot sa pakikinig ng mga walang kwentang pahayag na binibitawan nitong mayabang na si Heracles. Gayon din, kaniyang binigyang diin na huwag nga raw itong umasa na mauuto ng isang hambog na divine being ang isang kagaya niyang manlalaro. Sadyang nagbabalat kayo nga lamang daw ang mga Diyos na kabilang sa Olympus bilang mga mararangal na individual. Subalit matagal niya nang alam kung anong klase ng mga basurang nilalang ang mga kagaya nila, sapagkat ang mga ito ay ang tipo ng mga nilalang na itinatapon at tinatalikuran na ang sino mang maituturing nilang walang kwenta at silbi. Napangiti naman etong si Heracles sa payag niyang narinig, gayon din isinaad, nakakaiba talaga etong mortal na kanilang kasama. Bagya nga lamang daw sana niya itong pinuri, subalit agad na nga daw itong naging hambog at isa ito sa mga rason kung bakit wala siyang anumang amor na nadarama para sa mga kagaya niyang tagalabas. Ayon pa nga dito na kung sadya nga daw wala siyang anumang interes na sumali sa kanilang faction, ay mas mabuting idispatcha na niya kaagad etong munting nilalang na nasa kanyang harapan, kasabay ng pagpaplano nitong bigyan etong si Jinyuk ng isang mapaminsalang sapak. Magkaganoon man, ay hindi pa rin natin kakikitaan ng anumang pag-aagam-agam o pangamba sa pagmumuka si Jinyuk kasabay ng pagtama ng atake nitong si Heracles na tinatawag na heroic strike. Subalit agad din itong nadama ang isang kakaibang bagay sapagkat ang kanyang nasabing pag-atake ay agaran ding napahinto lamang ng isang mumunting kamay kasabay ng paglalahad nitong nasabing individual na muli nga daw ay etong si Heracles na naman ang siyang gumagawa ng kumusyon sa loob nitong auction house. Nauurat nga nitong nasambit na ilang beses pa nga daw ba niya kinakailangang ulit-ulitin na siya ay nasa isang neutral zone bago pa tuluyang maintindihan ng kanyang mumunting kokote. Ito nga ay si Archangel Gabriel mula sa faction ng Eden. Maging kapwa itong si Thor at Loki ay nabigla nga sa biglaang pagsulpot nitong nasabing individual na siyang nagpahinto sa ataking isinagawa nitong si Heracles. Paglalahad pa nga nito na sandali lamang siyang nakikipaglaro at nag-aaliw kaya tuwag na nga raw mabahala etong Arkanghel. Buhat ng matagal-tagal na ang panahon
nung huling beses siyang makakita ng nakayayamot at hambog na tao, kasabay ng pagnanais na umalis na doon dahil kinakailangan pa nga daw niyang iparehistro ang kanyang item na pinanghahawakan. Maya-maya ay napabuntong hininga etong si Gabriel habang isinasaad ng mga divine beings nga raw ay lubang napakahirap pasunurin sa isang simpleng kasunduan at labis nga siyang nadidismaya para doon buhat nang wala nga daw anumang dignidad na ipinapamalas ang mga ito. Sinagot naman siya nitong nakangiti nating pangunahing tauhan na ayos lamang iyon sapagkat isa lamang itong simpleng insidente kaya't hindi na nga daw siya dapat mag-alala pa. At batay nga sa ekspresyon ng kanyang pagmumuka ay mukhang alam na nitong magpapakita ang isang kagaya nitong arkanghel na nagpapahalaga ng kaayusan. Muli nga niyang ibinaling ang kanyang atensyon para dito sa magkapatid na divine beings na asikasuhin ng araw ng mga ito ang dapat nilang isagawa at mamaya na lamang sila muling magkita. Naunawaan naman nitong sina Thor at Loki ang nais niyang mangyari kung kahit wala ng anumang pag-aagam-agam ng mga ito ay tinugon ang kanyang naging payag. Do'y natanong naman siya nitong si Gabriel na hindi ba't sinusundan niya ang nasabing dalawang divine beings na sinang-ayunan din itong binata. Mas minabuti nga magbabala nitong nasabing arkanghel para sa ating pangunahing tauhan na kung mahihiwalay nga daw siya sa mga ito ay mas lalo lamang malalagay siya sa mga delikadong sitwasyon at natanong kung talagang magiging ayos lamang siya. Isang simpleng ngiti naman ang naging tugon nitong binata para sa nasabing pahayag ng arkanghel, kasabay ng paglalahad na wala siyang anumang pangambang nadarama buhat nang naroroon naman daw itong si Gabriel na talagang nabigla sa pahayag na narinig at nasambit na lamang nito na tunay nga raw nakakaiba mag-isip etong si Jinyu katulad ng nawika nitong si Heracles. Pagkatapos ay pinakita din sa atin etong karakter na nagngangalang si Tilda na isang mid-tier auction manager na kasalukuyang ipinapahayag ang isang item na tinatawag na Pandora's Box na naglalaman at punong-puno ng mga nakakatakot na klase ng mga sumpa at binigyang diin na ang bidding para dito ay mag-uumpisa sa 5 milyong mana stones habang nagsimulang isagawa ang countdown para sa sino mang ma-interes sa naturang nakakatakot na item. Subalit hindi pa man natatapos ang kanyang pagsasalita ay agad na nanlaki na ang kanyang mga mata buhat ng isa sa mga naroroon ang nagsaad ng kanyang bidding na nagkakahalaga ng 8 bilyong mana stones at may kasama pang 30,000 tumatangis na mga kaluluwa. Kaagad ngang napasa kamay nito ang nasabing item at ito nga ay walang iba kundi ang demonyong nagngangalang Lord Gantafer na kasalukuyang isinasaad na isang magandang regalo nga daw ito para ma-motivate ang kanyang mga demon commanders. Samantalang isa sa mga nilalang na naroroon ay labis namang hindi natutuwa sa aksyong isinasagawa nitong nasabing demonyo at iyon nga ay walang iba kundi si Anubis na talaga nagrereklamo kung bakit nga daw etong mga nilalang sa demon realm ay winawaldas ang kanilang kayamanang tinataglay ng ganun-ganun na lamang na pinagtatawanan naman nitong kanyang kasamahan sapagkat palagi nga daw itong nabibigo at umuuwi nang walang anumang nakukuha sa nasabing auction. Hanggang sa ang kanilang interaksyon ay bagyang napahinto nung kanilang mapuna ang tila babahagyang kumusyon mula sa dikalayuan. Na ayon pa nga sa mga nilalang na naroroon ay sadyang pambihira nga daw ang ganitong mga pagkakataon buhat ng maisa di umanong manlalaro ang kasalukuyang naroroon sa auction house na wala ngang iba kundi ang ating pangunahing tauhan kasakasama etong arkanghel na si Gabriel. Gulat nga etong si Anubis na masilayan ang nasabing binata. Gayon din, ang nasabing kumusyon ay umabot na rin sa atensyon nitong si Gantafer at kaniyang naalala ang pagpaslang nito sa kanyang alagad na si Antrad at siya di umanong gumagamit at nagiging linta kay Veriel na kapwa nagpahirap kay Hashimodyum. Nagmamadali nga niyang tinahak ang kinaroroonan nitong binata at puno ng pagnanais na siya ay paslangin. Ngunit bago pa man tuluyang dumampi, ang matatalim niyang mga kuko sa binata ay daglian naman siyang kinapitan ng kanyang mga alagad at pilit na pinapahinto, buhat ng hindi nga raw ito ang lugar para isagawa ang kanyang hangarin. Kaya't dapat nga raw niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Naging alisto naman etong arkanghel na kasama nitong binata at seryosong ipinahayag na mukhang marami nga daw kumusyon ang nagaganap sa auction house sa kasalukuyan. Gayon din ipinahayag na sana nga daw ay hindi sirain nitong si Gantafer ang sagradong kasunduan sa naturang lugar lalo na sa kanyang harapan mismo. Kaya't dapat nga raw ipag-isipang mabuti nitong demonyo ang kaniyang aksyong isasagawa bago pa man kumilos at iyon ang dapat niyang pakatatandaan. Hindi naman nagustuhan nitong nasabing demonyo ang nangyayari sa kanyang harapan lalo na ang makalanghap di umano ng holy aura na talagang allergy para sa mga kagaya niyang demonyo. Pilit nga niyang pinakalma ang kanyang sarili habang nagbabanta dito sa binata na magpasalamat nga daw siya sapagkat sila ay kasalukuyang nasa isang auction house subalit darating nga din daw ang panahon kung saan ay kaniya mismo siyang kukumprontahin na hindi naman ikinabahala nitong si Jinyu na masaya pang ang sinagot na pumila muna siya sa linya
ng mga individual na nagnanais na isagawa ang nasabing hangarin laban sa kaniya na mas lalo nitong ikinagalit na marinig. Kasabay ng tuluyang pag-alis sa nasabing lokasyon na taimtim na pinagmamasdan nitong arkanghel na si Gabriel, na kapwa nga nasambit na mukhang literal na hindi lamang mainit ang pagtanggap sa binata nitong mga nasabing nilalang bagkus sadyang nagpapakulo pa sa kanilang mga dugo na pinagtawanan lamang nitong ating pangunahing tauhan, habang sinasagot na marahil ay parte ito ng kanyang karismang tinataglay na pumukaw sa interes nitong arkanghel. Ayon pa nga dito kay Gabriel na sa totoo lamang ay mayroon din siyang bagay na nais ilahad at pag-usapan dito sa binata. Subalit hindi naman ito kinakailangang madaliin kaya't isasantabi na lamang muna nila para sa susunod na panahon na ipinagtaka nitong si Jinyuk. Sa kabilang banda naman, ang ilan pa sa mga nilalang na namamahala sa nasabing auction house ay bagyang tumitingin buhat sa literal na napakarami nga daw ang mga individual na nasa auction house sa kasalukuyan kumpara sa nakaraan. Habang inihahanda ang susunod na ilalabas na item, gayon din iniisip kung sa ngayon nga daw ba ay magagawa na nilang maibenta itong item na matagal na nilang binibenta, na sinagot naman ng kanyang kasamahan na wala siyang anumang ideya. Buhat ng matagal na ang panahon, subalit walang sino man ang nagkaka-interes para dito at ito nga daw ang kauna-unahang homunculus na nagngangalang Alpha, na kasalukuyang nakakadena at tahimik lamang sa isang tabi mga master.